Um, Gusto niyo na bang ilabas yung first part? Kung ilalabas ba natin bukas, Biyernes Santo o pagkabuhay? Mamili kayo kung gusto niyo bukas o pagkabuhay yung first part. Ito ang Wow Trending. Part 1 ng Pulburon video ilalabas bukas o sa pagkabuhay na. Ayon pa kay Madam Maharlika Boljaquera na kung siya lang ang may-ari ng video ay matagal na daw niya itong inilabas. Bakit pa daw niya paaabutin pa ng June? Pero anya, kailangan daw na isipin ang tao na may hawak ng video at kapag daw ito ay ilalabas ay sigurado na malalaman ng kampo ni Presidente Bongbong Marcos kung sino ang kumuha ng video at kung saan ito kinuhanan. Sa gigil ng isang live viewer ni Maharlika, bibigyan daw niya ng 1 million si Madam Boljaquera para lang daw ilabas ang Pulburon video. Gustong gusto na ng mga netizen na tuldukan ng Administrasyong Marcos na mas malala pa daw sabi nila kay Pinoy. Sa mga isyu ngayon na harap-harapang pambubudol sa mga Pilipino, umami na nga ang mga vlogger na walang alam sa politika na ngayon ay nag-switch sa politika dahil sila daw ay binayaran. Isa na dito si Makagago at si Nino Barzaga. Sukang-suka na kami sa iyo, Marcos. Isa kang mahinang presidente. Kung magkakagyera sa Pilipinas, alam na ang isisigaw ng mga Pilipino tulad din ng mga ibang bansa. Pisto, itigil na, tama na, madami na ang sa atin ngayon ay hirap ng makakain ng 3 beses sa isang araw, paano pa kung magkakagulo pa sa bansa natin? Kaya ito ang komento ng mga netizen. Kung may video talaga, ilabas na ngayon once mapatunayan legit ang video at ang mga tao na mismo ang kikilos at sa tingin ko, pati mga military ay hindi rin silang papayag na meron silang commander-in-chief na may drug issue. Kaya kung sino man ang may hawak ng video kung totoo man ay ilabas na, bukas ilabas na, wag nang patagalin yan para mapalayas na yan sa Malacanang ang mga Marcos. Tama din po na tignan din natin ang kaligtasan ng source. Sana po ay tignan ang kahihinatnan ng epekto kung matutuloy ang gulo ng China at Pilipinas dahil ito ay mas malala sa Pasko ng pagkabuhay para mabuhayan ng loob ang mga umaasa ng pagbabago. Ilabas na Idol Maharlika ang videong hawak mo para matapos na itong kalokohan ng Presidente BBM. Bukas ilabas na Madam Maharlika, wag nang patagalin yan. Bang sa China ay abala po sila sa paghanda. Actually, nakahanda na raw yung kanilang, ang Presidential Communications ay nakahanda na ang kanilang fake news para mga kababayan, para pasinungalingan yung mga not only videos, mga ebidensya kung saan na si Marcos Jr. ay sangkot sa pulburon o ng pulburonic and also lahat ng mga makakapagpabagsak sa kanila. Okay? Ako, I'm very positive. Ngayon, sa araw ng Semana Santa, naniniwala tayo na ang pinakamakapangyarihan ay ang Diyos lamang. Naniniwala kayo, kahit ano man ang relihiyon ninyo, na kahit anong sa lahat ng bagay na ginagawa natin ay ginagabayan tayo ng Panginoon. And I believe in this fight, we will win dahil tayo ay gagabayan. Sabi nga, minsan kailangan paranas sa'yo yung ganitong nakakarimarim, but at the end of the day, ay makakamtan din natin ang silver lining, alright? O ang hustisya. So, gusto ko lang i-inform sa inyo na itong palbangag ninyong presidente at si Lisa Tanas ay inuutusan, well, lagi naman nila utusan na, ay pinaghahandaan na po nila kung paano nila i-counter etong pulboronic evidence na paparating. Okay? So, bakit nila ginagawa to? Bakit nila pinaghahandaan? So, ang gagawin nila, magkaming mismo dito sa loob, ang sabi sa akin, Miss Maharlika, Presidential Communications to sabi ko sa inyo, may puting ahas, na gumagawa na sila ng what? Black Ops, kasabwat ng mainstream media na the moment na lumabas
ang mga susunod na kabanata, ang mga susunod na ebidensya, meron na silang pang-counter dyan. Sabi ko nga, at the end of the day, it's the people will decide kung saan sila tutungong landas. Sa pulburon, pulboronic, o sa bangag. Alright? Sa pagiging pulboronic at bangag, iisa lang yon mga kababayan. Gusto niyo na bang ilabas yung first part? Tignan natin kung bukas or pagkabuhay. Sige, I will ask my informant kung ilalabas ba natin bukas, Biyernes Santo o pagkabuhay. Mamili kayo kung gusto niyo bukas o pagkabuhay yung first part. Okay? Alright, sige, magmili kayo dyan. Tignan natin ang ilabas na raw. O, sige, tignan natin. But ganun pa man, mga kababayan, etong nangyayari sa atin sa Pilipinas ay seryoso na po. Okay? Dahil naparating din sa atin ng mga kaibigan nating, well, this is coming from abroad, not ASEAN countries ito, mga palangga, na naaalarma na, okay, kailangan niyong malaman, na naaalarma na ang ating mga neighboring countries, ang ASEAN, kung saan ang itong nagbabadya na parating na kaguluhan sa atin sa Pilipinas. Tingnan natin. Imagine ninyo, mga kababayan, kanina pinag-usapan natin yung tungkol sa gentleman's agreement na ginawa ni Pangulong Duterte. Napag-alaman natin na itong mga, tingnan ko na sa message niya. Okay. Itong, okay. Yeah. Ang mga foreign ministers ng ASEAN countries, okay, ay nagtatawagan na, hindi dahil suportahan nila yung bang kaguluhan, kundi nag-aalala sila sa ginagawa ng gobyerno ni Marcos Jr. na nagtapang-tapangan para po makipagbangbangan. Okay? Doon sa nagsasabi, teka lang, ano masabi nyo? You know what? Alam nyo, sa totoo lang, hindi lang ito ko sa pulburon. Hindi lang pulburon video ang pwedeng maipa-showing o maipakita sa inyo. Doon po sa nangungulit sa akin na ilabas ko na. Okay? Kung ako ang tatanungin ninyo, mga kababayan, okay, bago ako pumunta sa conflict, kung ako ang tatanungin ninyo, matagal ko nang nilabas. Di ba? Paulit-ulit kong sinabi, bakit pa ako mag-aantay ng June? Kung ako yung masusunod. But you have to respect the people or person na may hawak nito. Okay? Pero nakita ko na, sinabi ko sa inyo, di ba? Na may hawak nito kasi mga palangga, malalaman kasi nila kung sino, kung saan ang galing itong video na ito. Sino ang kumuha? They will know. So dun sa mga nangungulit sa akin, mga palangga, kung ako ang kumuha ng video na yun at kung ako talaga ang nagmamay-ari, 2022 pa lang nilabas ko na. Okay? I said this in 2022, the pulboronic. So sana naiintindihan ninyo kasi hindi ko pwedeng nagagalit ako ngayon, nagigigil ako. Kasi gustong-gusto ko na siyang ilabas. Okay? But you have to respect to the owner of the video. This is not my video. Okay? This is not my evidence. Bago ako nagsasalita sa inyo dito ng mga impormasyon, okay, mga palangga, make sure na hindi mapapahamak yung mga taong involved doon o yung nasa loob o nasa, you know what I mean? Na siguradong hindi sila matgugurgur ni Lisa Tanas. That's the purpose of it. Kaya nga kinukulit ko na ilabas na ng bonggang-bongga. Believe me, kung sa akin lang, 2022 pa lang, tapos na sana ang boxing. Kaso it's not my decision. Alright? Kasi pag inunahan ko, you know what I mean?
ibig sabihin hindi na tayo pagkakatiwalaan ng ating source. Pero mas matindi ang ang ating problema ngayon sa Pilipinas dahil mga kababayan, gusto kong ipaunawa sa inyo na ang nangyayaring pagtapang-tapangan ni Marcos Jr., gusto ko namnamin ninyo. Namnamin ninyo in advance yung idudulot ng bang-bang-bang o kaguluhan sa Pilipinas. Gusto ko maintindihan ng lahat ng nakikinig sa akin kung paano ba natin dapat solusyonan itong kaguluhan na idinudulot ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, na may vested interest, na mga politiko na ayaw nilang awatin itong putang inang bangag na Marcos Jr. para magkaroon ng diplomatic talks sa China. Nandyan na ang mga kanyo, nandyan na ang pangjomba, lahat nandyan na. Yan ang aking inaalala. Okay? Ang inaalala ko na kayo dyan sa Pilipinas, mga kaibigan ko, mga palangga ko, lahat ng Pilipino ay magdudurusa dito sa gagawin na pakikipagdigma ni Kuting Jr. You know what? Kung laliman ninyo ang inyong pangunawa at i-advance ninyo ang inyong pag-iisip na hindi po nagtatapos sa bang, 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 natumba na siya, tapos na. Diba? Isipin ninyo ang epekto nito. Hindi lang sa mga kasundaluhan. Damay po dito ang mga lahat kayo. Okay? Lahat ng Pilipino. Bakit? Hindi ito away lang ng suntukan, tapos na. Mas distraction po ang mangyayari sa Pilipinas. Kaya kailangan para maampat ito, hindi tayo provoking, hindi tayo siga-sigaan, na tayo ay makikipagbanggaan, dapat ngayon pa lang ay sulbin na ito ninyo. Ipinapasa ko sa inyo ang bola, ang desisyon. Kasi ayaw na nga makinig ng Marcos Kuting Jr., ni Lisa Tanas, kasi ito ay vested interest. Ayaw makinig ng National Security Council kasi lahat yan utos ni Lisa Tanas, utos ni Kuting dahil sa pansarili nilang interest. Dapat patuloy ang negosasyon. Sinabi ni Kuting yan eh. Hindi tayo titigil sa negotiation and diplomacy. Dapat kailangan nating pag-usapan itong conflict na ito kasi mga kababayan, sa lahat ng bang-bang-bang, hindi naman tayo forever na magbabang-bang-bang. O, like World War II, umabot ng 4 years. Diba? Ano nangyari? Diba nagkasundo din ang mga bansa? Nagkapatawaran din. Tumigil din. Hindi naman forever, diba? Kung forever giyera tayo, ubus na tayong lahat. Diba? At the end of the day, etong kaguluhan na gustong mangyari ni Marcos Jr., pagdating ng panahon, let's say for example, katulad yan sa Ukraine and Russia, di ba? Ang daming nananawagan ng ceasefire. It's the same thing na mangyayari sa atin sa Pilipinas na pag napagod na ang mga sundalo, ang nakikipagdigma, magkakaroon ng ceasefire, magkakaroon ng peace agreement. Di ba? Bakit pa natin sisimulan? Bakit natin sisimulan ang kaguluhan kung at the end of the day, after a month, 2 months, 3 months, 4 months, 6 months, say isang taon na pakikipagdigma, pag nalagas na ang both parties, naglagasan na, magkakaroon ngayon ng peace talk, bakit kailangan pa magbuwis ng buhay? Bakit hindi solbin ang punot dulo ng usapin na ito at pag, sabi nga doon sa gentleman's agreement ni Pangulong Duterte na ginawa, ay sinikap niya na hindi magdanak ng bang-bang-bang. Kasi kapag nagbang-bang-bang at displaced na ang mga taong bayan, mga palangga, ngayon, kukuha tayo ng international attention at taga magagalit ang buong mundo kay Kuting. Magagalit talaga kasi isinalang nila kayo sa kaguluhan. So ngayon, I hope itong mga ASEAN countries will mediate. Diba? Kasi maapektuhan din naman ang kanilang mga ekonomiya. Since nagtatawagan na sila na base sa nakarating sa atin mga palangga
from not from the Philippines, but are puting ahas from other, actually this is from the government also, natin puting ahas. Alright? Na naaalarma na rin ang ating neighboring countries. 'Di ba? Kapag nagkaroon ng kaguluhan, ang dulo nito, ng laban na ito, kapag may mga nakahandusay na, peace talk pa rin. Mag-uusap at mag-uusap pa rin ang bawat bansa, ang mga involved na itigil na itong kaguluhan. O dapat magdialogo or magkaroon ng reconciliation. Di ba? So, bakit pa natin sisimulan ang laban, mga kababayan, kung doon din naman pala tayo pupunta? Gusto ko namnamin ninyo, mga kababayan, na hindi lang po ito isang, bang, 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 dead ka na. Okay. Tapos, do you think ang ating buhay dyan sa battlefield na yan, yung mga tao dyan, do you think magkakaroon kayo ng normal na pamumuhay? Hindi. Ilagay nyo sa isipan ninyo, lahat kayo nakikinig ngayon, sabi ko nga kahit ano man ang religious affiliation nyo, ang inyong political affiliation, may mababawian ng buhay. May masusugatan. May matsuchugi. Ngayon, mga palangga, sino-sino yung matsuchugi? Both parties, military, number one, siyempre yung sumasabog sa gera, yung mga katabi, mga bata, yung nasa area. Ngayon, i-picture ninyo yung mangyayari. Okay? Putang ina, yung mga nagpo-promote ng kaguluhan dyan, na sinasabi nyo, tumayo tayo, maging matapang tayo, ipagtanggol natin ang ating bayan. Tama lang na tumayo tayo sa sarili nating paa. Matapang pala tayo, may nabasa akong comment kanina, matapang pala tayo, bakit kayo humingi dito sa amin ng help sa Amerika? Matapang ka pala, Marcos Jr. Matapang ka, harapin mo yung China, huwag ka humingi ng tulong. Kasi bida-bidahan ka, di ba? Kasi ang mga palangga kong mga Amerikano na nandiyan siyaan, I'm also concerned sa buhay nila. Hindi man sila superhero, hindi man sila Iron Man na hindi sila tatamaan ng baril, ng bala. May mga pamilya yan, mga yan. Okay? Magkakaroon ng casualties. Pero yung mga yan, mga palangga ko from here, babalik yan dito kasi dito sila nakatira. Paano kayo? Okay? Kahit ano pa ang pwesto mo sa government, paano kayo dyan? I mean, dyan sa ikaw pa ng head ng bang-bang-bang na yan. Anong maidudulot nito? Gurguran ito, mga palangga. Gurguran, then, sino ang magsiligtas dito sa gurguran na to? Dyan ngayon papasok ang mga medical personalities. Sino ang mga medical personalities? Nurses, doctors, lahat ng medical. So magkakaroon ngayon ng what, mga kababayan? Kaguluhan, displacement. Not only nitong mga lumalaban, kundi lahat tayo. Kasi mga kapalangga, yung mga pangbato dyan sa bang-bang-bang, lilipad na lang yan eh. Diba? Yung mga hindi na natsugi, pag natapos ng kaguluhan, hindi naman sila dyan nakatira. Pupunta sila dito and they have better life here na ma-enjoy nila. Pero kayo mga sundalo, na isasalang dyan, pag nautod ang inyong mga tiil, nabulag kayo, dahil natamaan kayo ng tingga o kung ano pa man. Suportado ba kayo ng gobyerno? Ay putang ina, yung benepisyo nyo nga ayaw ibigay ni Kuting ng maayos eh. Yung dinobling sweldo ni Duterte. Kinakat pa. Diba? Hindi kayo mabigyan ng sarili ninyong, ng magandang pamumuhay bilang isang sundalo. Dito sa Amerika, ang mga sundalo ay alagang-alaga sila. Kahit pa sila ay maputulan, kung ano-ano pa man, sa healthcare, hindi sila magmamakaawa dyan. Katulad sa Pilipinas na, although pag sundalo ka, bulok kasi yung sistema sa atin eh. Nautdan ka na ng tiil, para bang kailangan mo pa magmakaawa para gamutin ka ng maayos. So yan ang isipin ninyo. Etong kaguluhan na gusto ni Marcos Jr. at ni Liza Tanas na mangyari, hindi lang po ito away ng suntukan na bagsak yung isa, tapos na. Ang long-term effect ang titignan ninyo.
Maraming madidisplace, matotrauma. Kaya, di ba nakikita ninyo, maraming mga traumatic experience. Yung pagputok pa lang ng mga bang-bang-bang. Ang sakit na sa tenga nun eh. Anong epekto nun sa mga anak ninyo? Open your mind. I'm telling you. Yung mga hinayupak kayong mga media kayo, lahat kayo, hindi nyo ito nakikita eh. Nakala ninyo suntukan lang, tapos pag bumagsak, tapos na. Maapektuhan ang environment. Paano maapektuhan? Siyempre, yung mga chemical, yung mga acid o kung ano man, di ba, na lumalabas dyan sa mga, well, yung nuclear weapon. O kung yun ang gagamitin. Hindi naman pwede yan, ay ito lang ang masinghot dapat, sikuting lang ang makasinghot nitong ano na to, itong pagpapagurgur na to. No. Pag yan, ginanon, you know, pag pinasabog ng bonggang-bongga yan, mga kababayan, wala nang pipiliin yan. Wala nang sisitod, gaganon, nanonood naman kayo ng pelikula, di ba? Na mga gera-gera sa pelikula, gumaganon-ganon. So, anong effect nito? Distraction. Maliban pa na i-distract ang buhay, matatanggal ng buhay, yung ating mga buildings, kung meron man mga historical buildings na tatamaan. Gusto ko namnamin nyo to. Na huwag kayong magtapang-tapangan, tangin na ninyo sa Kongreso na sinasabi ninyo, mga hinayupak kayo na kailangan tumayo ng Pilipinas, lumaban kayo. Hindi ito suntukan lang. You have to check to see the long-term effect, the magiging severe na effect nito. Mapupuno ang mga ospital. Mawawasak ang inyong mga bahay. Hayob-hayob na nga ang bahay ninyo. Bahay kubo na nga lang. Maapektuhan ang pag-aaral ng inyong mga anak. Sisirain ang mga pinondohan. Well, pinondohan ng gobyerno na mga substandard na mga tulay. Imagine niyo, pinondohan na nga ng putragis na mga kongresista, yung substandard na tulay, when I say, di ba, substandard, ninakaw nila yung pera, then, magkakaroon pa ng distraction because of this bang-bang-bang na gusto ni Kuting. Mawawalan ng bahay, kayo. Mabubuang kayo. Bakit? Di ba nakakabuang? Kapag nakarinig ka ng bang-bang-bang everyday? O ikaw tatamaan sa ulo? O, magkakaroon ng kagutuman. How? Magkakasakit. Bakit? Maapektuhan ang water supply. Electricity, lahat yon. Baka mamaya bilang, umapoy na ng bongga-bongga, edi jornog na kayong lahat. Maapektuhan po ang lahat, overall social, physical. Paano kayo inom ng tubig kung nalaso na may chemical na nakahalo? Sige nga. Yan ang sinasabi natin na hindi kayo nag-iisip. Ikaw po tangay nakabangag kang Kuting, hindi ka nag-iisip na sinasabi mo sa taong bayan na kailangan tumindig tayo sa mga kalaban, ay ikaw ang tunay na